Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga via 1116 DXAS, Radyo Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napakikinggan at napapanood po sa ating po mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GC TV. At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon, Benjo Morano, ang ating Prodtex. Kasama natin din si Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at yung ating RTV na sina Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan kayong lahat na aming mga kaagapay sa patuloy po ninyong pakikipag-partnership sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tamang balita at ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa atin hong napakaganda at marami tayong mapupulutan sa ating discussion, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 1 verse 6. Ang sabi po, natitiyak kong ang mga mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari nyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik, sabi nga ni Attorney, ganda ng ating at na diskusyon ngayong umaga. Kaya wag kayong maglilipat ng istasyon sapagkat kami magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
Hay pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas. Okay, tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at bago po tayo nag-break ay nabanggit na namin na napaka-importante na mahalaga at very interesting ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ito ay may kinalaman sa katotohanan. Ayan, hindi ba marami ngayon ay talaga namang naghahanap ng katotohanan sa gitna ng napakaraming usapin. Lalo na nga sa politika, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Pero yan ang ating gustong bigyan ng daan ngayon. Para rin sa mga kaagapay natin maunawaan ang ating mga sinusundan, ika nga nakabanata dito sa ating impeachment trial. So, Trial 101 tayo, attorney. Yes. Paano nga ba nabubuo ang katotohanan sa hukuman? Yes. Napakahalaga nitong usapin na ito at nais din po natin bigyan ng pansin na hindi po sapat na tama ang magiging desisyon ng hukuman, maging na impeachment court. Of course, sinasabi natin na napakahalaga nun dahil gusto nating malaman lahat ng katotohanan. Ano po? At sa pagkakataong ito, sabi lamang po natin na hindi lamang sapat iyon dahil dapat tama din po yung proseso na pagdadaanan ng pagdinig na ito at maging ng mga pagdinig sa hukuman. Oo, yung mga laging nadidinig ng mga paghahabla rin sa iba't ibang korte natin. Kasi dapat paghantong doon sa desisyon ay dapat dumaan din sa tamang proseso. Kaya po tutulungan po natin ang bawat isa sa umagang ito na maunawaan ang proseso ng isang pagdinig o isang trial. Lalo na nga po sa konteksto ng impeachment proceedings at kung bakit mahalaga ang due process hindi lang sa ating constitution kundi maging sa banal na kasulatan. Ay naku, sa mga paunang pahina pa lamang ng Genesis ay kitang-kita na po natin ang due process. Kaya napakahalagang bigyan daan natin ito, attorney. So, bakit mahalaga ang proseso sa ating paghahanap at pagdetermina ng katotohanan? Ay, napakahalaga talaga na to, attorney, no? At katulad ng sinabi mo, hindi lang sapat na tama yung conclusion, pero dapat yung proseso, no? Bakit mahalaga ang proseso? Dahil napakaraming usapin ngayon na sa sinasabi ng impeachment, bakit ba napaka-technical? At bakit masyado yatang dinadaan sa napaka-technical? Dapat diretso na, no? Oo. Pero, so, bakit napakadaming mahalagang na puntos na maintindihan natin pagdating sa trial process, no? Yung proseso ng paglilitis. Maraming Pilipino ang may opinion tungkol sa impeachment, ngunit kakaunti naman talaga ang siyang mas nakakaalam kung paano ba talaga gumagana ang isang paglilitis, no? Yung mga nakikita natin kasi ngayon, attorney, kumbaga sa mga lawyers, ito ay daily grind, no? Kumbaga sa atin. Pero para sa napaka-common sa atin. Common sa atin yan, ano? Pero ang taong bayan, syempre, kailangan maintindihan natin bakit mahalaga ito, no? So, kailangan kasi, makita rin. attorney, mabanggit ko lang, kasi nga, dahil sa nakikita nila na, bakit madaming objection? Bakit na-overrule? Bakit na ganito, ganyan, ano?
tinatago ba ang katotohanan? May ganyan silang katanungan. Eh, hindi naman po. Kaya malilinawan natin ngayon. Sige, attorney, umpisa natin. So tama, no, attorney, no? Pero at the same time, kailangan din natin malaman na may pagkakaiba ang hearing sa investigation at yung trial, no? Ano nga ba Mhm. pinagkakaiba na to, no? So, pero ang big idea talaga na to Mhm. na sa hukuman, ang katotohanan ay hindi lamang ito hinahanap. Pero ito ay pinatutunayan ng ayon sa batas at proseso ng batas, di ba? Kaya dapat unawain natin itong isa-isa. So, doon na tayo sa due process. Nabanggit mo na rin lang naman ang due process. Ano ba ito? Lagi natin nadidinig to, no? Pero ito po ang pinakapundasyon ng hustisya. Dapat po na mayroong pagkakataon ang magkabilang panig na mapahayag yung kanilang mga punto para naman po mabalanse yung hinahanap natin na makatarungan na pagdedesisyon sa huli ng pagdinig. So ang Article 3 Section 1 po, ang sabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So wala daw pong tao na dapat ay 'di ba, aalisin yung buhay niya, no? Or kukunin yung buhay niya o yung kanyang kalayaan o ang kanyang ari-arian nang walang tamang proseso ng batas, ano? So pagka po ba due process, ano po ba talaga ang nais nating pakahulugan dito, no? Unang-una dapat po may abiso, Yan, may notice, no, notice. na dapat papaalam mo doon sa kabilang partido, no, na hinahabla mo sa anong kaso, yung mga detalye na ganun ay kinakailangan malaman niya. At meron din siyang pagkakataong sumagot. So hindi lang abiso na may pagdinig, hindi lamang abiso na may habla laban sa'yo, kung hindi, may pagkakataong ka dapat na sumagot. Yan yung opportunity to be heard. Meron din dapat, ito napakahalaga, attorney, na patas na hukom o tribunal. O yung tinatawag natin impartial tribunal. Ibig sabihin, walang kikilingan. No? Tama. Patas lang ang pagtingin sa magkabilang panig. Ano po ang aplikasyon naman ito, no, dito sa ating impeachment proceedings? Marami tayong narinig, political niyang impeachment. Hindi naman talagang korte yan na katulad ng ordinaryong courts natin, inferior courts, yung RTC courts, yung second level, appellate courts, etc., and the court of last resort. Ganun pa man, bagaman sabihin po nating political ang impeachment, pero ito po ay nasa konstitusyon pa rin natin. Meron po itong basihan sa konstitusyon, kaya't hindi maaaring mawala ang due process maging dito sa impeachment proceedings. So attorney, ito na. Tayo ay dadako na sa mas malaman na pagtatalakay ng issue na ito. Paano ba nagsisimula ang isang kaso? Yan. So, paano nga ba, no? Ang isang kaso, nagsisimula ito syempre kapag merong reklamo, di ba? Oo. So, sa ordinaryong kaso, may mga nagfa-file ng complaint. Dito naman sa ating impeachment proceedings, makita natin na after nagkaroon ng hearing at sa impeachment, no? Nagkakaroon ng articles of impeachment. Yes. Kaya isinampa na sa Senado, no? So sa ordinaryong kaso, mayroong complainant at may complaint. Nandiyan nakasaad yung mga aligasyon. Tama. At hindi pa ito ebidensya kasi ang ebidensya talaga na to ay dapat ito'y makikita pa mismo sa paglilitis at hindi pa ito hatol, no? Yes. Ito'y ordinaryong complaint pa lang. So sa impeachment, mayroong tinatawag na articles of impeachment na nagsisilbing complaint. Ayan. Na kung saan ito ay complaint na isinampa mismo ng House of Representatives, no, ng lower house, at doon nakasaad ang mga paratang laban sa isang impeachable officer. So ito lamang ang nagsisimula ng tunay na paglilitis o yung trial proper na tinatawag. Yes. Kasi yung mga nangyari nga doon sa House of Representatives, yun ay tinatawag na probable cause pa lang, no, para preliminary investigation at tinitingnan kung meron bang dapat
kaso na impeachment na i-file, no? O Mm. yung tinatawag na articles of impeachment. So, hindi pa po ito yung patunay na pinatutunayan ang mga aligasyon, no? Hindi Yes. pa tapos, kaya nga meron pang hearing na nagaganap ngayon. So, Mm. maraming nagkakamali na ang iniisip na kapag naisampan ang isang complaint, no, ang isang reklamo, o kaya ang articles of impeachment, ito ay guilty na agad. Hindi pa Mm. po. In Yes. fact, ito pa lang ang akusasyon, no? Yes. Pagpapadala ng akusasyon. So, Mm. yan no, yung complaint of articles of impeachment. Ang sunod na nangyayari kadalasan sa mga pagdinig ay nire-require na mag-file ng answer ang Ayan. respondent, no? Oo. So ano ba itong Yes. answer na ito? Siyempre, ito yung pagkakataon ng inaakusahan upang umamin o kaya naman itanggi o kaya ipaliwanag o kaya maglahad ng depensa. Ano ibig sabihin na Yes. meron silang tinatawag na affirmative defense, no? Mm. Tinatanggap nila, oo nga, ganyan nga yung nangyari, pero meron akong justification ba't ko ginawa yan. Yes. Okay? Yes. So Yes. ang principle na to sa ating konstitusyon na hindi maaaring marinig lamang ang isang panig o ang Mhm. panig ng nag-aakusa. Okay, so Tama. pagkatapos mag-file ng tinatawag na complaint or articles of impeachment, sunod is yung answer Answer. Oo. ay dumadako na doon sa pre-trial, no? Oo. In fact, nagbigay din ng pagkakataon, attorney, 'di ba, na mag-file ng reply, no, kung Reply, kailangan oo. pang Kung sagutin, ano? kinakailangan Oo, sagutin oo. noong nag-aakusa at kung after naman na sumagot ng reply doon sa answer, ay Mm. binibigyan ng rejoinder kadalasan, Oo. ano? Na kung Oo. saan inaakusahan naman ay sumasagot ulit siya ng Yes. paliwanag doon sa reply na ginawa. Ayan, Tama. no? Magandang-maganda yung ano proseso kasi nga nabibigyan magkabilang panig ng pagkakataon na para liwanagin ang mga bagay-bagay. Yan. At pag tayo dumako naman sa pre-trial, so hindi pa pagdinig, alam mo, maging dito sa impeachment proceedings, may ilang araw din silang ginugol dito sa Yan. pre-trial. Ngayon, ba't may pre-trial pa? Ba't hindi agad trial? Kasi po ang layunin nito, malaman po, malimitahan ano ba talaga ang issue? Kasi napakarami hong lumalabas ng mga akusasyon, pero ano doon sa pagdinig, ano na ba talaga ang issue na ireresolba? Kasi po, kung napakarami naman, una-una yung panahon, igugugol ng impeachment court dito, alalahanin natin, legislative body rin sila, at alam din natin na pagkatapos ng SONA ng ating Pangulo, ay nandiyan naman, gugulong naman ang legislative process para sa budget for next year. Kaya kailangan po malinaw na dito, ano bang issue dito sa impeachment proceedings? Ano ba ang mga ebidensya? Nilalagay na po nila dyan. Ito ang mga isusumite ng mga documents. Ito ang mga ihaharap ng mga testigo. No? Pinag-uusapan na po yan dyan sa pre-trial. So sino ang mga witnesses? Ano ba ang mga facts na hindi na pinagtatalunan? Oo, na pareho nag-agree na sila dun sa facts na yon. At meron din naman na hindi pa nila hindi pa mareresolve yan dahil matter of evidence yan. So lilinawin din sa pre-trial ano yung mga issue na yon. At ano ang mga, tandaan po natin na legal issues lamang po ito. So bakit mahalaga? Kasi po pinapaikli na yung mga usapin na dapat na talakayin sa impeachment proceedings para nga hindi sayang ang oras at talagang ika nga, attorney, tumbukin mo na ang gusto mong patunayan doon sa hukuman. Ngayon, iniiwasan din yung surprise. Yung sorpresa na parang tipong, uy, meron pala kayong ganyang akusasyon, meron pala kayong ganyang ihaharap na testigo, o meron kayong ihahain na dokumento, hindi nyo sinabi sa amin, hindi mo maaari yun. Kailangan pre-trial, nagkakaintindihan na kung ano-ano ang mga ipipresenta. Of course, merong laging reservation na habang lumalaon po yung pagdinig, minsan may mga kinakailangan na maiharap pa, pero dapat hindi lalayo doon sa mga napag-usapan na nila sa pre-trial na bagay na kailangan patunayan at kailangan din naman na depensahan. So mas nagiging organisado, attorney, ang pagdinig kapag may pre-trial.
Sa trial proper na tayo, attorney. Ano ba Yeah. nangyayari dito? Yan. So pagkatapos ng pre-trial, no, Mm. at napagkasunduan na kung alin ba ang established na at hindi na kailangan Yes. patunayan, doon na tayo sa trial proper kung saan patutunayan ang mga bagay na hindi naman napagkakasunduan pa nila, no? Ayan. Kaya Oo. ito ay anumang mga facts na i-establish ay dapat ma-establish sa pamamagitan ng ebidensya, no? Tama. So meron tatlong klaseng ebidensya na pinipresenta o yung presentation ng evidence na karaniwang inihaharap sa isang pagdinig. Ang unang klase ng ebidensya is yung testimonial evidence, no? So, Ayan. ebidensya din pala, minsan sinasabi, wala ka namang ebidensya, meron ka lang nagsasalita, wala naman silang ebidensya. Ebidensya din po yung testimony, no? Ito Mm-mm. ay nanggagaling mula sa mga saksi o sa mga testigo at ang mga taong personal na nakakita, nakarinig at nakaranas ng mga bagay na sinasabi niya, no? At Yes. hindi pwede dito yung hearsay. Yun lamang, Mm. ibig sabihin na narinig ko lamang ho sinabi ni Mr. Juan de la Cruz na ito po yung nakita, sasabihin ng korte, ay hearsay yan, chismis mo lamang Mm-mm. yan at hindi Mm-mm. mo talaga personal na Yes. narinig at naranasan. So yan ang unang klaseng ebidensya, ang testimonial evidence. Ang pangalawang klase ng ebidensya is yung documentary evidence. Ayan. So ito Mm-mm. yung mga dokumento katulad ng kontrata, liham, mga bank records, text Mhm. messages, emails, iba pang mga government records na ang tinitingnan sa isang documentary evidence ay yung contents, no, ng mga nakasulat doon sa dokumento na yan, ano? Yes. At ang pangatlong klasing ebidensya ay ang object evidence. Ito naman yung mga aktwal na bagay. So yung testimonial, ito yung mga taong nagpapatunay, Mhm. documentary, ito yung mga dokumento na kung saan ang kanilang contents ang siyang tinitingnan at yung pangatlo is yung object evidence Mm-mm. o yung mga aktwal na bagay katulad ng mga armas, no? Oh, Baril yes. at Mm-mm. mga kutsilyo kung ito ay ginamit na panaksak, no? Mga larawan, ano? Mm. At ang cellphone, yan, mga Yes, object yan. yes. At ang mga hard drive ng CCTV, ang mga fingerprint, DNA samples, yan ay ilan lamang sa halimbawa ng mga object evidence, no? Na Mhm. kung saan ay kadalasan ito ay pinipresenta. Ngayon, Tama. ano naman ang mga nangyayari during sa presentation ng mga testigo, ang Ayan na. witnesses? Ayan na, Oo. no? Yan So na nawi-witness na natin yan. nare-witness natin Oo. yan. So, merong sa presentation ng witness, ang unang nangyayari ay yung direct examination. Yan, no? Mm-mm. So, ang Mm. direct examination, ang layunin na to, ay nagpipresenta na to is yung taong nais magpresenta ng witness, Mm. no? Kung sinasabi, testigo ko to, ito ang testigo ko. So, kung ikaw, kung Yes. testigo mo yan, ikaw ang magbibigay ng direct examination. So, ang layunin na to ay ikwento ng witness ang kanyang personal na nalalaman. At ang Mhm. nagtatanong ay yung sariling abogado. Kaya, Yes. kaya sa ating impeachment proceedings, nakikita natin ay ang nagpipresenta pa ay ang panel of prosecutors sa Tama. pamamagitan ng kanilang private counsels, no? Yung kanila Mhm. tinatawag na Council of the Panel of Prosecutors. So sila yung Yes. mga nagtatanong at sila'y pinapayagan magbigay ng mga katanungan na magbibigay pagkakataon na magkwento ng Mm. nalalaman niya ang witness. Yan yung direct Yes. examination. So, Mhm. ang leading questions dito ay hindi pinapayagan, ano? Mhm. Halimbawa, for example, ang leading question tama ba na nakita mo si Pedro ang bumaril? O, yan ho ay leading dahil Leading. isinasuggest mo na yung sagot dun sa Oo. iyong katanungan. So, Oo. Na oh, parang nagte-testify nga raw ay yung abogado at yan. hindi yung witness. So, sa direct examination, di ba, Mm. attorney, bawal yun. Dapat Oo, ang yes. testifyin mo ay yung witness. So, ang Mhm. tamang tanong dyan, ano ba ang nakita mo? And Ayan. then yung testigo ang nagsasabi, nakita ko po na si Pedro ang siyang bumaril.
Yan. So, Mm-mm. bawal ho yun yung leading question sa isang direct examination dahil upang manggaling mismo sa witness ang sagot, hindi doon Tama. sa abogado. Meron din Yes. tinatawag, attorney, na misleading, ha? Oh, no, yan. Yung misleading naman, ito Kung may yung mga leading, may misleading. ito naman yung mga tanong na nakakalito at Oo. maling ipinagpapalagay ang totoo. For Mm. example, kailan ka tumigil sa pagtanggap ng suhol? Mm. Wala naman sinabi yung witness na tumatanggap siya ng suhol. So, Oo. misleading yan. Kasi Yes. pinagpapalagay na agad na tumanggap siya Mm. ng suhol at hindi ho dapat ito pinapayagan. So, yan yung mga ino-objectan. Objection, Your Honor. Yes, yes. Leading question. So, Mm. at ito naman, after naman ng direct examination ay ang Mm. cross-examination. So, itong layunin naman to ay Ayan. subukan ang katotohanan, consistency, memory, bias at kredibilidad ng isang witness. Ang sa Yes. cross-examination, kadalasan ang siyang nagtatanong na to ay yung kabilang panig. Mm. Pagkatapos mo magpresenta ng witness mo, ng direct, iko-cross-examine naman ng kabila. Oo. So, sa Tatanungin siya. cross-examination, pinapayagan ng Yes. leading questions. Mm. Yan, ha? Oo. Dahil sinusubok ang testimonya kung ito ba ay totoo. No? Halimbawa na to Yes. ay, hindi ba totoo na madilim nung gabing yun? Yan. Mm. So, Mm. paano mo nalaman? So, kung madilim, ibig sabihin, mahirap mong makita. Tama ba? Mm. Yan. So, Mm. yan. Mm. Pwede yung leading Yes. question sa Cross. cross-examination. At Yes. kung gusto pa nung after ng cross-examination, bibigyan ulit ng pagkakataon na mag-redirect noong nag-present ng direct examination at pinapayagan din naman na mag-recross kapag may bagong lumabas sa redirect. Yan. So, Tama. mahalaga yan, Ayan. ano? At Mm. nakikita natin nangyayari yan sa ngayon. Ayan, kaya't madalas nating napapanood yung mga pag-o-object. Kasi po ay nasa rules po 'yun. Yan po ay parte ng proseso para mas masiguro natin na yung witness o yung testigo ang talagang nagpapahayag ng kanyang nalalaman at ito po ay nasusubok ng kabilang counsel tungkol doon sa katotohanan ng kanyang pinapahayag. So, eto naman tayo, no, attorney, doon sa matapos na tong mga nasabpina na, ito nga, sabi, meron pang sabpina ad testificandum, meron pang Duces sabpina tecum. duces tecum. Ano po ba yan? Pag po yun, ibig sabihin lang ay sabpina ay ad testificandum. Ayan na nga po, pinapupunta yung witness para magtestigo, magpahayag doon. At yun naman pong sabpina duces tecum ay yung may pinapaproduce ng mga dokumento o yung mga nabanggit ni attorney kanina ng mga kinakailangang maipresenta sa korte to prove yung kanilang case. Ngayon, dito tayo sa offer of evidence. So ayan na, nag-testimony na. Meron ng mga pa-identify ng mga dokumento, hindi pa ako nagtatapos yun doon. Kailangan i-offer yung may formal offer of evidence. Bahagi po yan para sa maayos na paglilitis. So, hindi lamang po sapat na, ayan na yung testimony, ayan na yung testigo namin, nagsalita na, ayan na yung mga documentary evidence. Kailangan pa rin pong i-offer ng counsel sa court formally na itong testimony na ito ay ating papakinggan and offer in evidence kasi ito yung kanyang sasabihin or ito yung dokumentong aming i-offer as evidence kasi ito ay bilang support or justification at ebidensya dun sa sinasabi noong ating testigo. So, ayan po, ang testimonial evidence ay pinapakita sa pamamagitan ng witness. So, napansin niyo naman nakaraan, di ba? May pinapa-identify o ikaw ba ang gumawa nitong report na ito o kaninong lagda iyan, etc. Ano ba yung mga binabanggit mo riyan? So, sa documentary evidence naman po, of course, kailangan markahan. At kilalanin, patunayan yung authenticity, mahalaga yan. Kasi hindi po maaari na basta magpresenta lang tayo ng kahit anong documentary evidence. Kailangan po authentic. Siyempre, kailangan tunay yan. At yun nga, i-offer yan formally. Ngayon, mag-o-object ka rin naman sa evidence. Kasi kailangan po na masiguro natin na itong documentary evidence sa ito ay yun nga, authentic
Saan ba talaga 'to nanggaling? Tama ba ang source nito? Paano napanatili? Ito mahalaga, yung integridad nito. Kasi nga, Ah, kung gumawa ka nga ng report, et cetera, o kanino na napunta yan, yung pa rin ba yung same report, et cetera, hindi ba? So, kailangan yung integrity po ng document ay mapanatili. So, sa formal offer of evidence, pagkatapos po ng presentasyon ng testigo, ng mga documentary evidence, at dito sasabihin, kung para saan, yeah. yung mga ebidensya na iharap sa Mm. korte. At ang hukom lamang ang magpapasya kung tatanggapin. Oo, Tama. yung mga ebidensyang 'to. Kasi baka present ng present tapos wala namang Oo, kinalaman dun sa tama. pinagtatalunan o dun sa nais patunayan Usapin, dun sa oo, hearing. So, yes, yes. sa offer of evidence at malinaw, ano ba ang pinapatukuyan at ano Tunayan, ba ang oo. katuturan Oo, noong oo. ebidensya na Anong pinipresenta. koneksyon, 'di ba, 'no? Oo, doon sa usapin, oo, Talagang ayan. masinsin talaga, no, pagka Yes. nagkakaroon ng mga kaso at ng mga pagdinig. Ngayon, Mm. ito ay narinig natin itong mga nakaraan Yan, nung unang araw o Oo, pangalawang oo. araw na kung sa nasaksihan ko 'to, no, Oo, live ang what a mga privilege, oo. didebate ng mga abogado, no. So, yung original document rule at photocopy. So, yung best evidence Ayan. rule, no. So, ito yung Yes. madalas na tinatanong, pwede bang photocopy lang ang Hmm, ipakita? Okay. hmm. Actually, ang general rule sa ilalim ng Rule 130 ng Rules of Court, ang best evidence rule ay yung original document, no? Ang Mm. nilalaman ng dokumento ay karaniwang pinatutunayan sa pamamagitan ng original na dokumento. Pero kung wala yung original, um, kailan pinapayagan ang katulad ng mga photocopy, no? So, Ayan, ito ay yes. pinapayagan kung nawala ang original, pero Mhm, hindi naman sinasadya, wala man ng bad faith, nasira mm, ang original, hmm. hawak ng kabilang panig ang original, at sa kabila ng pag-abiso ay hindi pa rin inilabas, no? At ano pa, yung napakaraming Oo, original at voluminous. yeah, at hindi practical Oo, na nadalhin lahat. dalhin lahat, no? Voluminous yung records o Oo, kaya naman ang dokumento ay isang public record na maaaring patunayan sa pamamagitan ng isang certified true copy, no? Ang ayan. importanteng matandaan ho natin diyan, ang ibig sabihin po ng photocopy lamang ay ay hindi ibig sabihin na photocopy lamang ay automatically hindi na siya admissible, ha. Mm, Nakadepende rin ito sa rules of evidence at sapat na paliwanag kung bakit wala yung orihinal, no? Pero nagsabi na rin ang ating Korte Suprema paulit-ulit na ang best evidence rule ay hindi absolute, no? yes. O hindi absolutong or absolute na Hindi gano'n. nangangailangan ng original Mm, sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag napatunayan na ang isa sa mga kinikilalang exceptions at naitatag ang pagiging tunay ng dokumento, maaring tanggapin hmm, pa rin yan as secondary evidence. Lalo na yes. doon kung ito naman ay walang pagkakaiba doon sa original at hindi naman kini-question ng Mm, magkabilang panig, no? So, yan. attorney, Eto ay na. ito pang isang issue. Ano naman yung mga objection? Kasi Objection, Your ang dami Honor. natin narinig na objection, ano? Oo, Okay, oo, unang-una. pinagtatalunan. Unang-una, attorney, gusto natin linawin, hindi po yan drama. Hindi po yan, parang, ang tawag doon? Yung parang telenovela ba yan na parang pinapa-heighten mo yung emotion, ano? Oo. Hindi po. Parte ho yan ng proseso. Yan. Protection po ito, para magkaroon ng patas na paglilitis. Bakit? Kasi nga po, may mga pagkakataon na, syempre, sa course ng mga pagpipresenta ng testimonya, di ba? Minsan ang nababanggit ng witness, kasi sabi ni ganito eh. Oh, tatanggapin po ba yun? Hearsay yun. So, dapat objectionan yun. Mm. Kasi po, ang dapat lamang nasasabihin ng isang testigo, yung personal niyang Ibig alam. sabihin hindi siya competent. Yes. Kaya po talagang o-objectionan po yun kasi hindi niya personal na alam, wala siyang competence at credibility doon sa sinasabi niya, no? So, tapos ang isa pang pwedeng objectionan yung irrelevant. Wala pa kinalaman yung sinasabi niya doon sa usapin, Yan, no? So, oo.
dapat tong objectionan talaga yan. Ano pa, yung nabanggit ni attorney kanina na leading questions. Kasi po, hindi dapat po na inilalagay ng abogado yung testimony sa bibig ng witness. Dapat Sa direct, no? oo, sa direct examination, yes, you have to clarify. Kasi po, dapat makuha natin yung talagang alam ano ho ng witness na ito. Of course, iba nga pag cross-examination, pwede mo siyang tanungin ng mga leading questions. So, may misleading din, nabigyan ng daan kanina ni attorney yung pagpapaliwanag riyan, meron ding argumentative. Para kang nakikipagdebate doon Oo, sa inaaway mo yung testigo mo. testigo. Budgeting of witness. Sabi ganyan. So, hindi rin po pwede yun kasi dapat may proper decorum tayo. Kaya ino-objectionan niya. Only po kaya naman nasagot na. Paulit-ulit na lang yung tanong na binibigay doon sa witness. Sasabihin siyempre ng kabilang abogado, objection kasi ask and answered. O, bawa naman, speculative. Parang sa pantaha lang. Noong testigo, hindi naman po pwedeng tanggapin yun. Kailangan personal niyang alam, hindi speculation. Kaya mag-object yung kabilang partido, no, yung kabilang lawyer, no, at lack of foundation. Kung wala po namang sapat na pundasyon, yung tinatanong at Tanong, isinasagot, wala rin kinalaman dapat doon sa yung ilay mo yung usapin. predicate, di ba? Na Yan. linawin Oo. mo. Bakit minsan tumalon agad? Yes, oo. Nandun sa conclusion kaagad, hindi mo pa naman na ilatag, yung pundasyon noong gusto mong sagot na marinig mula doon sa witness, So, again, ang judge lang po ang magpapasya nitong lahat ng ito dahil mag-object, sasabihin niya yung ground, pero ang judge ang magsasabi, sustained ba yan? Pag sinabing sustained, tinatanggap o sinasang-ayunan niya yung objection. Objection. At kung overruled naman, nangangahulugan, tinututulan ng judge o ibinabasura niya, yung objection at magpapatuloy ang testigo sa pagpapahayag ng kanyang testimony. Ngayon sa lahat ng ito, attorney, ang pinakamahalaga yung biblical na prinsipyo. So, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga ganitong pagdinig sa due process at para sa pagkuha ng katotohanan? Well, napakaganda dahil ang banal na kasulatan ay nagpo-promote yan ng procedural due process. No, unang-una, Yes. yung sinasabi na hearing all of the sides, no, both sides of the Mm. story, pinapakinggan ang lahat ng mga panig, no? Sabi sa Mm. Proverbs 18 verse 17, the one who states his case first seems right until the other comes and examines him. Yan ang Yan. tinatawag na pundasyon ng cross-examination. Okay? Tama. O yan. Yes. Sinasabi din yung principle ng two or three witnesses, dalawa o Mm. tatlong witnesses. Sabi ng Deuteronomy 19 verse 15, no? In the presence of two or three witnesses, sinabi niya a counsel or a fact is actually established. So, hindi pala Yes. sapat ang akusasyon lamang. Kailangan Mm. meron talagang witness at corroborating Mm. witness na Yes. sumasang-ayon dun sa pahayag ng iisang saksi at testigo. Sinabi rin ng Deuteronomy chapter 1 verse 16 to 17 ang principle ng impartial judges, no? Ayan. Napakahalaga na sinasabi Mm. na huwag magkikiling ang hustisya at ang mga Tama. ah, dumidinig ng kaso. Mm. Yan, Mm. no? At number 4 ay yung prinsipyo na God is a God of order. No, ang Diyos ay ang Diyos Yes. ng kaayusan. Yes. Kaya sa Mm. 1 Corinthians chapter 14 verse 40, sinasabi na meron dapat proseso. 'Di ba? Hindi Mm. dapat shortcut ang mga bagay. Dapat ito ay merong logical Mm. way of how to do things at merong kaayusan, no? Hindi dapat magulo at halo-halo, no? At number 5, ang Panginoong Hesus mismo ang tandaan natin Mm. naka-experience ng unjust trial. Yes. Yan. So Yes. naiintindihan niya. Naalala ko yung ating napag-usapan Oo. ng trial ng Panginoong Hesus noong Mm. nakaraang Semana Santa, no? Mm. Nung Holy Week, no? Nakita natin na ang Panginoong Hesus ay dumanas ng akusahan ng mga false witnesses, ng Yes. mga kasinungalingan. Experience siya ng political pressure, Mm. no? At yung tinatawag na
unfair and predetermined judgment, and Yes. yung denial ng due process at fairness. Kaya lalo nating nakikita ang kahalagahan ng due process kasi ang Panginoong Hesus mismo ay alam natin. Siya nga mismo ay naging biktima niyan, no? Yes, Eh dapat oo. maging maingat tayo sa ating sistema. Ayan. Kaya dito po sa ating pagdinig ng impeachment proceeding sa ating Vice President, mahalaga po na yung due process ay talagang i-observe natin. Hindi lamang dahil gusto natin proteksyonan ang isang opisyal, kundi ang pinoproteksyonan po ay yung proseso na nakasaad sa batas at sa konstitusyon po natin. Ano man ho ang maging resulta ng impeachment trial na ito, conviction man o acquittal, kasi dalawa lang naman yan, pinakamahalagang tanong po sa kahuli-hulihan o sa dulo nito, nasunod ba ang tamang proseso doon sa paghantong sa desisyon ng guilty or acquitted siya dahil walang kasalanan. Yan. Kaya nga, hindi lang sa impeachment o sa ordinaryong hukuman, ang due process ay hindi ito depensa ng isang tao lamang. Ito po ay depensa ng taong bayan at ng buong sambayanan laban sa arbitrary judgment or arbitraryong paggamit ng kapangyarihan laban sa mga inaakusahan. Kaya nga ho, pasalamatan natin ang Panginoon at meron ho tayong pagkakataon na maintindihan ang mga ito at parang na-accelerate, no? Tumataas Yes. naman daw ang enrollment ng mga law schools. Yes, na marami naging interesado. Yes. Yan. So, kaya nga po, sa amin hong pagbabalik, kami po isasagot ni Attorney Chona ng ilan ho sa inyong mga katanungang legal, kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay tayo dadako na sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya bigyan daan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Malaki po ba ang laban or may posibilidad na maipanalo po ang kaso ng mga minors sa mga kasong sexual abuse, child abuse, kapag ang age ng bata ay 13 at ang kinasuhan ay 20-year-old? Thank you po sa inyong magiging tugon. God bless po. Ayan, attorney. So, sexual abuse, child abuse, at talagang meron tayong mga batas, patungkol dito sa protection ng mga kabataan natin, So, VAUSI, Violence Against Women and Children, kasi nabanggit niya sexual abuse, At ngayon, ang biktima ay 13 years old at ang akusado rito ay it appears to be 20 years old, So, attorney, matter of evidence pa rin, hindi ba? Tsaka lalo na ngayon, kung iyan ay naging rape, kung ito Oo. ay kahit consensual, Mm-mm. pumayag ang isang bata, ito ay automatically statutory rape sa ating bagong batas ngayon pag below 15 years old. So, pero kailangan may matibay na ebidensya pa din
at Yes. kumonsulta kayo sa abogado para ito yung inyong pag-aralan. Of course, kailangan yung medical legal na ano, no, Yeah. na findings ano doon sa injury na nasustain ng bata to show na talaga merong sexual abuse din ano. So attorney, may isa pa tayong mahalagang katanungan na bibigyan daan ano. Sabi niya, siya ay isang probationary employee ano at pinapirma siya ng notice of termination doon mismo sa araw na regular na dapat siya. Oo, kasi 6 months na siya eh. Ngayon, nagkaroon daw ng conflict simula na naghabol siya sa hulog ano, doon sa mga mandatory benefits ng isang regular employee. So, dahil daw pala sa siya ay maski probationary employee, entitled na rin naman pala siya sa mga benefits ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Simula pa lang noong siya ay na-employ as probationary, may hinuhulog na raw ano, para sa mga benefits na ito para sa kanya. So nag-inform siya 1 week before siya ma-terminate, attorney, na buntis siya. Ngayon nalaman daw na buntis siya kaya parang hindi na itutuloy ano, at hindi na nga itinuloy yung pagiging regular niya. Nagtanong lang naman daw siya ng proseso para sa SSS benefit, ano, yung maternity. At nag-agree naman daw ang kanilang company marahil ano, na maghuhulog ano, para sa kanyang benefits na ito sa SSS. Pero ang sabi niya, nakaplano na pala na i-terminate siya. So binigyan nga siya ng notice of termination at ang rason daw ay absenteeism, tardiness, and attitude. Nag-file naman daw siya ano, ng leave of absence without pay, approve yung kanyang leave of absence dahil ang rason ay health reason naman ng isang anak pa niya. So wala rin naman daw siyang problema no, sa office with the clients or co-workers. Kaya tataka siya, bakit may attitude na reason? Ano? Ganun pa ma'am, wala siyang natanggap na notice to explain. At hindi siya binigyan ng chance na magpaliwanag. Ano? Kaya attorney, ito ang kanyang kinakaharap at maging ito raw kanyang performance evaluation, hindi na ipaliwanag. At ngayon, na-stress siya dahil nga nagkaroon ng conflict at nagkaroon siya ng threatened miscarriage. Ano? So pwede ba daw niyang i-file na illegal dismissal ito kahit 6 months pa lang siya? At may chance ba siyang manalo sa NLRC kung magkiklaim siya ng damages dahil sa stress na idulot sa kanya dahil na rin sa pagka-terminate sa kanya? Tama, attorney. Kadalasan yan ang misconception na kapag ikaw ay probationary employee, ay hindi ka maaring ma-illegally dismissed, no? May posibilidad pa rin na magkaroon ng kasong illegal dismissal ang isang probationary employee. Base din sa kanyang storya, no? Walang due process na pinakita. Ibig sabihin, walang notice to explain na, na pinadala sa'yo at hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag bago ka tanggalin. Tama. At maaari ito'y paglabag sa procedural due process na pag-usapan niya natin kanina, no? And isa rin is yung kadudadudang timing, no? Kasi naging issue is yung mandatory, naging issue yung ang mandatory benefit at maternity. Pinaalam niya, no, ang kanyang pagbubuntis 1 linggo pa bago siya tanggalin. Kung mapapatunayan na ang tunay na dahilan ay yung kanyang pagtanong sa mandatory benefits, ay maaari itong gawing basihan ng illegal dismissal. At syempre, yung mga dahilan ng termination, kung approve yung kanyang mga leave of absences. At walang sapat na ebidensya na attitude problem or poor performance, kailangan patunayan ito sa employer. So, maaari ka siguro magtungo sa DOLE SENA, Single Entry Approach ng NLRC, at dalhin yun doon yung notice of termination, medical records, at papatawag upang kayo makapag-usap. No? Kung hindi naman pumayag pa rin ang inyong employer, ay maaaring ituloy ng Senate, i-refer na ito sa actual complaint sa NLRC for illegal dismissal. Yes, oo. So, yan po ang naging talakayan natin. Kung hindi nyo po narinig ang sagot sa mga katanungan binigandaan natin, maaari nyo ito imbalikan dito sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan na legal na pinadala na po, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na mga episodes. Sa mga may legal concern po, mag-message na lamang po kayo sa aming Facebook page. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time.
Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay Yes, nagpapasalamat sa Sabadong umaga na ito at sa bawat isa, O Diyos, na patuloy na tumatangkilik, Lord, sa programang Tabas ng Batas, Lord, ng programa ng DZAS. Panginoon, Father, we pray na ang bawat isang may bigating dalahin, Yes. Panginoon, sa kanilang pong mga buhay, pagsubok na legal, O Diyos, financial, kalusugan, Lord, we pray na Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng kaluwagan sa iyo pong mga anak, O Diyos. We pray, Lord God, that you would defend the cause of the weak, at ang mga inaapi, Lord, at nakakaranas ng injustice, Panginoon, ay Ikaw, Lord, ang siyang magtanggol sa bawat isa. Lord, dalangin namin ang aming bayan na patuloy, Lord, na gumugulang ang impeachment proceedings, Lord, we pray, Lord, na ang kaayusan at gayon din, Lord, at ang katiwasayan, Panginoon, ng lahat ng proceedings na ito at ang katotohanan, O Diyos, ang siyang mailabas, at Ikaw, Panginoon, ang siyang mabigyan ng papuri, Lord, sa aming pong bansa, sa aming bayan, sa bawat pamilya, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online via Facebook at YouTube at syempre sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belhica. At ako naman po, si Atty. Chona Cruz Gonzalez, na muli nag-aanyaya sa inyo. Samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras po at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.